Sama-sama po nating kilalanin ang presensya ng banal na Santatlo sa ating piling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong pong unang Biyernes sa buwan ng Oktubre, pinaparangalan po nating lahat ang kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Hesus. Sa araw na ito, sa ating banal na pagdiriwang, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. At gayon din, patuloy tayong humihingi ng pagpapala upang matularan natin ang kanyang puso sa araw-araw ng ating pamumuhay na ito. Kaya naman upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa ating buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabin nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kaming naging kanyang kalarawan, ay maging dapat makasalo sa walang malo na katapusan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Barok. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa Kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ng mga ninuno namin, ay ialis niya sa Ehipto
at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Sinunod namin mga masamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kasuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang mga lupang pangako, hayot iyong masdan, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubuo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan iyong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagagalit mong sa amay tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsana'y malao na silang nagdaramit ng sako at nauupos sa abo, upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo, kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon naman po, Father. Sa ating pong pagkakatipon-tipon ngayon upang parangalan ang kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon, tayo rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang ating tinatanggap sa araw-araw. Kaya nga po sa lahat ng dahilan ng ating ipinagpapasalamat ngayon, palakpakan po muna natin ang ating mabuting Panginoon. God has given us countless opportunities in life to grow. Seize them now, not tomorrow. Mga minamahal ng mga kapatid, ano po sa tingin ninyo ang isa sa mga pinakamalungkot na mga salita sa Tagalog? Meron po ba kayo naiisip na kapag narinig ninyo ang salitang ito sa Tagalog ay nakakalungkot talaga? Meron po. Ito ba ay ang mga salitang wala kang kwenta? Ang mga salitang ang pangit ng muka at katawan mo? Ang mga salitang ang sama-sama ng ugali mo? Ang mga salitang pabigat ka sa buhay ko? O ang mga salitang wala akong pakialam, bahala ka sa buhay mo? Ano po sa tingin ninyo ang isang salita o mga salita sa Tagalog na nakakalungkot? Marahil po, may kanya-kanya tayong mga salitang itinuturing na kapag narinig ay magbibigay sa atin ng kalungkutan. Para sa akin po, ang isa sa mga pinakamalungkot na salita sa Tagalog ay ang salitang sayang. Sayang. Bakit sayang, Father? Sapagkat ito po'y tumutukoy sa isang pagkakataon na pinalagpas at madalas hindi na pwedeng maibalik pa sa ating buhay. Isang oportunidad na ibinigay, pero nasayang. Kaya nga, lalo tigit sa mga kabataan ngayon, nauuso yung mga salitang, what if ganito, what if ganyan, sapagkat merong nasayang na oportunidad sa kanilang buhay. Binabanggit ko po sa inyo ang mga bagay na ito, sapagkat sa tingin ko, isa po ito sa mga mensahe ng ating mabuting balitang napakinggan ngayong araw na ito. Narinig po natin ang winika ng ating Panginoong Hesus tungkol sa 3 kilalang lungsod, sa Corazin, sa Bethsaida, at sa Capernaum. Ang tanong ay ito, bakit ganun na lamang ang pagkadismaya ng ating Panginoon sa mga bayang nabanggit? Bakit? Sapagkat ang mga tao po dito ay saksi. Saksi sa mga magagandang pangangaral ng ating Panginoon. At gayon din, sa napakaraming himala na ginawa niya, na kung tutuusin ay mas marami pa sa mga bayang ito kumpara sa mga bayang pinuntahan ng ating Panginoong Hesus. Pero ano ang naging tugon? Ano ang naging pagtanggap ng mga tao dito? Sila po ay nanatiling bulag. Nanatiling bulag sa pagpapahalaga ng mga biyaya at pagpapala na kanilang kinamtan. At sila'y nanatiling bingi sa panawagan ni Jesus sa pagbabagong buhay. Bagamat meron din naman pong naniwala, meron din naman pong sumunod, pero marami sa mga tao sa nabanggit ng mga lungsod ang nanatiling matigas ang puso at ulo sapagkat ang piniling pamumuhay ay isang buhay patungo sa kasamaan at kasalanan. Kaya naman sa huli, nasayang ang magandang oportunidad na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Tama nga ang winika, tama nga ang sinabi ni Jesus sa kanila, kawawa nga sila dahil sa mga nasayang na pagkakataon. Mga minamahal ng mga kapatid, sa misang ito, tinatanong din po tayong lahat, ano ang inyong mga karanasan ng sayang? Ano ang mga pagkakataon
na pinalagpas natin sa ating buhay at ngayon, ang tangi na lamang nating nasasabi o nababanggit ay ang salitang sayang. Sayang pinalagpas ko kasi. Sayang pinalipas ko kasi. Sa araw po na ito, sa diwa ng ating ebanghelyong pinagnilayan, mapaalalahanan nawa tayo ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na nagkakaloob sa atin ng mga biyaya at pagpapala sa araw-araw. Amen? Hindi napapagod, hindi tumitigil ang ating Panginoon. Patuloy siyang nagkakaloob sa atin ng mga biyaya. Patuloy siyang nagkakaloob sa atin ng mga pagpapala upang tayo ay lumago, yumabong, at mamunga ng masagana bilang mga Katolikong Kristiyano. Kaya sana mga kapatid, matutunan nating pahalagahan ang mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Sabi nga po, to be successful, we do not need to be the best one. We need to be the ones ready to grab the opportunity when it knocks on our doors. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataon. Huwag nating palagpasin ang mga oportunidad upang sa huli, hindi tayo manghinayang at sabihin ng may kalungkutan ang mga salitang sayang. Tandaan at lagi nating isabuhay mga kapatid, God has given us countless opportunities in life to grow. Seize them now, not tomorrow. Amen. Ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan, naway maging instrumento sa pagpanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magkapit kamay sa pagdadala sa kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo'y naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit, naway mabigyan lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin, ilapit natin ang ating mga panalangin sa puso ng ating Panginoong Hesus. Sa tulong panalangin ng ating patron na si San Antonio de Padua. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sumasampalatayang bayan, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinibigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan, upang sa pagsamba sa iyo'y marapat naming may alay. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok. Siya'y nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang siniba at dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya sambayanan mo'y dito'y nababanaag. Ito'y ang sangkatauhang naaakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tas mo kaming tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging na pag-ibig na banal, ay nagmamakaw ang iyong pagbigyan, upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw,
at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng dakila at mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.